Kamusta po kayo mga minamahal na suki ng ang pastor ng bayan? Ito na naman ngayon ang isang episode ng ating channel at nawa sumainyo ang kapayapaan ng Panginoong Diyos. Ating hilingin ang kanyang katalinuhan, ang kanyang kalaman, ang kaliwanagan ng salita ng Diyos pagmapasa atin sa gabing ito. Magandang gabi sa lahat. Ang titulo ng ating episode ngayon ay paano ba natin ibigin ang Diyos? Ang teksto natin ay makikita sa Santiago 1:22 hanggang 23. Sabi dito, "But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. For if a hearer of the word, and not a doer, he is like unto a man, beholding his natural face in a glass. For he behold himself, and goeth his way, and straightway forgot what manner of man he was." Itong ating paksa ngayon ay isang hamon sa bawat isa sa atin na naniniwala na ang Diyos ay may-ari ng lahat. At ang kautusan ng Panginoon, kahit saang Kristiyanong grupo, ni sa Katoliko, Protestante, Evangelical, any group na umaangkin na sila ay Kristiyano, followers of Jesus Christ, ay ating tanggapin na ang una-unang kautusan ng Panginoon ay ibigin ang Diyos una sa lahat, higit kanino man, higit sa ano paman. Love the Lord your God with all of your heart, with all your soul, with all your strength, with all your mind. Sa Luke chapter 10, dito isang dialogue between a man and Jesus Christ. Sabi ng tao dito sa Luke chapter 10 na isang attorney, isang lawyer. Once a lawyer came to Jesus and tempted him, saying, "Master, what shall I do to inherit eternal life?" Jesus said unto him, "What is written in the law? How do you read it?" And the lawyer answered, "Must love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind, and thy neighbor as thyself." And Jesus said unto him, "You have said right. Do this, and you shall live." But the man, willing to justify himself, asked Jesus, "Who is my neighbor? Who is my neighbor?" Ang salita ng Diyos ay maliwanag na nagtuturo sa mga Kristiyano, sa mga mananampalataya, sumulunod ni Kristo, na ang pag-ibig sa Diyos ay ang kasunod nito ay ang pag-ibig sa kapwa. Loving God is also loving thy neighbor. You cannot love God unless you love thy neighbor, because the word said, "How can you love God whom you do not see? You cannot love even your neighbor whom you see." So itong hamon ng Panginoon sa tao ito na nagtatanong kung paano siya magkaroon ng buhay na walang hanggan, ay kinuwento ng Panginoon ang isang pangyayari patungkol sa isang taong binantayan ng mga masasamang loob sa daan. Kinuha ang kanyang unting salapi, kinuha ang kanyang ari-arian, at siya ay sinaktan, sinugatan, at iniwan sa daan na halos nagdurugo at mamatay kung walang magtulong sa kanya. Dumaan ang isang saserdote
lingkod sa simbahan. At ang saserdote ay tumingin at naawa siya. Kawawa ang tao ito. Ngunit sinabi niyang kawawa, ay sabay tumalikod, umalis at iniwan ang taong duguan. Sumunod ang isang Parisiyo dumaan at ganun din ang ginawa. Naawa siya, sabalit wala siyang ginawa. Pangatlong taong dumaan ay ang isang Samaritan. Nung makita ang kawawang kalagayan ng tao, ay kanyang kinuha ang kanyang alak at binuhos sa sugat ng taong ito na kawawa. Sinakay niya sa kanyang asno at dinala sa isang bayan at doon niya pinasok sa isang bahay at sinabi niya na iwanan ko ang tao ito dahil mamamatay ito pag hindi ito maggamot. Gamutin po ninyo, ito ang pera at pakainin ninyo. Sa aking pagbalik, kung kulang pa ang perang iyan ay aking dadagdagan at babayaran ko kayo. Tanong ng Panginoon doon sa tao, sino ang naging mapagmahal? Sino ang taong naging kapwa-tao sa taong sugatan ito? Sagot ng tao sa Panginoon, ang pangatlong tao, ang Good Samaritan. Sabi ng Panginoon, lumakad ka, humayo ka, at gawin mo ang ganun sa iyong kapwa-tao. Sapagkat ang naging kapwa-tao sa taong sugatan niyon ay yung taong tumulong sa kanya. Kaano-ano ba niya ang taong nasugatan? Hindi niya kaano-ano, hindi niya kilala. Subalit sabi ng Panginoon, ito ay nagiging kapwa-tao sa kanya sapagkat ang utos ng Panginoon, unang-una na pagmahal, ibigin ang Diyos. Nang higit kanino paman, nang higit sa ano paman, ay madalas na bukang bibig natin na mga umaangkin ng mga Christians. Of course, ako mula sa pagkabata, alam ko na ito, tinuro ito sa aming simbahan sa Katoliko, nung ako'y Katoliko pa. Pag sinabing, ano ang unang utos ng Diyos? Alam ka agad. Bigin mo ang Diyos, buong puso, buong isip, buong lakas. At ang kasunod ay ibigin ang kapwa. Kagaya ng pag-ibig sa iyong sarili. Madaling sabihin, ito, memorize natin ito, tinuturo sa atin ito mula sa pagkabata hanggang sa ating pagtanda. Alam natin ito. Subalit ang talong, ito pa'y ginagawa. Oo naman, sa isip, sa salita, ginagawa. Pero bihira lamang ang sumusunod sa utos na ito. Ang tanong, tayo ba ay nagnanasa na makasama ang Diyos sa langit, sa kanyang tahanan, sa panghabang buhay, for all eternity? Masasabi mo bang, ako'y nakahanda at ako'y gustong-gustong tumira sa Diyos ng panghabang panahon, ng walang katapusan? Paano ka titira sa langit kung hindi mo mahal ang Diyos? Hindi mo iniibig ang Diyos? Sa tao nga lang taong hindi mo mahal parang hindi mo kayang tumira sa kanya, nakasama siya. Lalo na halimbawa sabihin, asawahin mo ang isang taong hindi mo mahal, hindi mo ganong mahal. Mahirap yata ang makipagtipan sa isang taong hindi mo mahal. Ang Panginoong Diyos ay nag-aanyaya sa lahat na gusto niya ang lahat ng tao ay makapiling sa kanyang tahanan sa langit. Hindi lang sa habang panahon sa lupa, kundi panghabang panahon. Sa walang katapusang panahon.
buhay na walang hanggan sa langit kasama ang Diyos. Itong Good Samaritan na ito ay tinuturo ng Panginoon na itong dapat nating tularan sapagkat ito ang tunay na nagmahal sa kapwa. Hindi niya kakilala ang taong sugatan, hindi niya kano-ano. Subalit, pinagkabalahan niya na gamutin ang sugat sakay sa kanyang asno, dalhin sa bayan at doon niya pinagamot. Binayaran niya ang taong iniwanan niya doon. Ito ang pera, pakainin mo, gamutin mo. Sa aking pagbalik, kung kulang pa yan, ay babayaran kita. Itong turo ng Panginoon, pag-ibig. Kung iniibig mo ang Diyos, iniibig mo ang iyong kapwa, ibigin mo rin ang iyong neighbor o ang iyong kapwa-tao. Kay kamag-anak mo, kay kaibigan mo, kay hindi mo kakilala. Pagkaitan mo ng pag-alala sa tao. Ito ang nagmamahal sa kapwa. At ito ang patunay. Ito ang patotoo ng sinasabing kung mahal mo ang Diyos, ang kasunod nito ay mahalin mo ang iyong kapwa. Alam niyo, mga kaibigan, mga kapatid, ang pag-ibig lamang sa ating kapwa Pilipino o sa ating kapwa-tao ay napakahirap na. Sapagkat kung saan ang umiiral sa ating puso ay ang makasarili. Sarili lamang natin ang gusto natin na ibigin, kalingain ating kapitbahay, ating neighbor, wala tayong pakialam sa kanila. Pero ang Diyos ay nagsasabi sa unang Juan chapter 4 verse 20 na ibigin mo ang Diyos, ibigin mo ang kapwa. Ang pag-ibig sa Diyos ay nagpapatotoo kung ibigin mo ang iyong kapwa. Paano ibigin ang Diyos na hindi mo nakikita? Madaling sabihin, iniibig ko ang Diyos. Bakit? Sapagkat utos ng Diyos. Paano mo patunayan na inibig mo ang Diyos? Sabi ng Panginoon, sabi sa salita ng Diyos, ang patotoo na ikaw ay nagmamahal, may ibig sa Diyos, ay ang pag-ibig sa kapwa. Ganon din, magkasunod yan. Hindi mo nga maibig yung kapwa mo na nakikita mo. Ang Diyos pa kaya na hindi mo nakikita. Kaya, ang ating aral ngayon, mga kaibigan, mga kapatid, ay ang napaka-simple sabihin na ibigin ng Diyos. The first commandment in the 10 commandments is to love God with all thy strength, with all thy heart, with all thy soul. At ibigin mo ang Diyos higit sa lahat, higit kanino man, higit sa ano pa man bagay. Madaling isipin, madaling sabihin, pero mahirap yata gawin. Subalit, kung totoong mahal mo ang Diyos, ang kasunod niyan ay kayang-kayang gawin. Tingnan mo lang yung Good Samaritan. Magmamahal sa Diyos, at yung nakita niyang kapwa niya, hindi niya kakilala, hindi niya kano-ano. Ngunit yung nakita nangangailangan ng tulong, ay hindi niya pinagkait ang tulong. Hinugasan ng sugat, kinarga sa kanyang asno, at siya naglalakad, papunta sa malapit na bayan, at pinagamot doon. Nag-iwan siya ng pera pang gastos. Pera niya na sana kailangan din niya, pero inuna niyang ginastos niya doon sapagkat alam niya kailangan ng tulong ng isang kawawang taong naging biktima ng mga masasamang loob sa daan. Sabi niya, pagbalik ko kung kulang pa yan ay babayaran kita. Bakit kaya? Kung ikaw kaya, magkaya mong gawin yon. Tulungan mo isang taong hindi mo kakilala. Tulungan mo ang taong may sugat, gamutin mo sugat at dalhin mo sa malapit na hospital, pagamutan, upang ipagamot. Kasi kapag pinabayaan mo ang taong sugatan doon sa gitna ng daan, ay maaaring mamatay yun. Kaya ano kaya ang nag-udyok sa taong yun, sa Samaritan na yun, upang kalingain ang taong nag-aagaw buhay? Ang pag-ibig niya sa Diyos. Kaya kung ang taong yun, ang Samaritan na iyon ay hindi umiibig sa Diyos, wala sa pakialam. Lalo na ba't hindi niya kakilala, hindi niya kaano-ano yung tao yun. Ngunit umiral sa kanya ang pag-ibig sa Diyos.
Sapagkat alam niya na yun ang una-una niya tungkulin. Mahalin, ibigin ang Diyos. Buong puso, buong lakas, buong isip. Bakit? Sapagkat ang sabi ng Biblia, salita ng Diyos, iibigin natin ang Diyos sapagkat ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. Ang Diyos ang may-ari ng ating buhay, siyang nagmamahal sa atin, siyang kumakalinga sa atin. He's the one supply our needs. He's the one who guides us and loves us and cares for us. So, ano pa ba ang dahilang hanapin natin? Bakit ko kailangan ibigin ng Diyos na hindi ko nga nakikita siya? Sabagat yan ang utos ng Panginoon. Kung ikaw sinasabi mo, naniwala ako sa Diyos. Ang una niyang utos, tao, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong isip. Bigin mo siya. At ang sunod noon ay ang pag-ibig sa kapwa. Ang pag-ibig sa kapwa ay siyang nagpapatotoo. Siyang nagpapatunay na mahal nga natin ang Diyos. Sapagat yun ang kanyang utos. Kung mahal mo ako, mahalin mo ang iyong kapwa. Ngunit mga kaibigan, mga kapatid, kung basahin mo at pag-aralan mo ang Biblia, ang Sermon on the Mount, ang pangangaral ng Panginoon doon sa Mount of Olives, may isang pag-ibig doon na mas higit pang mas mahirap kaysa pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa. Ang sabi niya, ibigin mo ang iyong mga kaaway. Love your enemies. Ibigin mo ang mga taong galit sa iyo, gumagawa ng masama sa iyo. Huwag mong gantihan ng masama. Gantihan mo ng mabuti ang masama. Ang karaniwan sa atin mga tao ay hindi mabuti iganti sa masama, kundi masama laban sa masama. Ngipin sa ngipin, mata sa mata, galit sa galit. Yun ang naturalisa ng tao. But the teaching of Christianity is to love God, to love your neighbors, and even to love your enemies. Pwede tayo magmahal sa kapwa, pero yung mahalin mong kaaway mo, parang imposible yata. Subalit mga kaibigan, mga kapatid, kung totoong may relasyon ka sa Diyos at kung totoong mahal mo ang Diyos, ang sabi niya, mahalin mo ang kapwa mo, pati kaaway mo mahalin mo. Huwag mong gantihan ng masama sa masama. Paano kaya natin magawa? Ang huwag gumanti sa gumawa ng masama sa atin. Sabi ni Jesus, pray for them, do good to them. Ngunit utos ng Panginoong Diyos na mahalin pati kaaway at huwag siya gantihan ng masama sa masama. Ito ang gauge, ito ang palatandaan ng ating pag-ibig sa Diyos. Kung tayo nga ng mga masama, ng mga makasalanan, ay minahal ng Diyos. Sabi ng salita ng Diyos, Jesus loves us even though while we were yet sinners, Christ died for us. Minahal tayo ng Diyos at hinanda niya ang kanyang buhay, hinanda niya ang kanyang katawan upang magdusa doon sa cross ng napakapait na kamatayan, ng nakakahiyang kalagayan, na halos hubot-hubad siya doon at sinaksak siya, sinampal siya, sinaktan siya at namatay siya doon ng napakasakit na kamatayan. Para kanino? Para sa taong lumapas tanganan sa kanya. Hindi ba yan pagmamahal sa hindi lang sa kapwa, kundi pagmamahal din sa kaaway? Parang napakahirap sundin ito. Pero alam niyo mga kapatid, subok na ito sa mga taong tunay na nagmamahal sa Diyos. Ang taong tunay nagmamahal sa Diyos ay kanyang itaya ang lahat niya para patunayan sa Panginoong Diyos ang pagmamahal niya. Kala mo mahirap? Hindi po mahirap. Walang mahirap sa nagmamahal. Kung mahal mo ang isang tao, anong mahirap na bagay ay kaya mong gawin para sa mahal mo. Ganon din sa Diyos. Sabi ng Panginoon, kung mahal mo ang Diyos, mahalin mo ang kapwa mo. Mahalin mo ang kapwa mo na nakikita mo, pagpatunay na mahal mo ang Diyos na hindi mo nakikita. Hindi mo nga mamahal yung kapwa mo. Diyos pa kaya na hindi mo nakikita. Question sa huli nating food for thought sa oras na ito. Would you like to live with someone you don't love for all in your lifetime? Maybe not. But how about God? You say you would like to be in heaven? You would like to go to heaven? You would like to be with God? When you say you love God, you do not love God because you do not love your neighbor.
maybe not. Paano ka mamuhay, paano ka tumagal sa Diyos na hindi mo mahal ng buong buhay, hindi lang buong buhay, kundi for all throughout eternity you will be with God that you don't love? Mahirap yata. So paano? Sabi ng Diyos, patunayan mo ang pagmamahal mo sa akin kung mahal mo ang iyong kapwa. So itong sagot sa ating titulo ngayon, sa ating title, paano ba natin ibigin ang Diyos? Siguro alam naman natin, pamamagitan ng ating video ngayon ay alam na natin ang sagot. Patunayan natin sa Diyos na mahal natin siya sa pamamagitan ng pagmahal natin sa ating kapwa. Magandang gabi sa lahat. Salamat sa inyong pakikinig. Sana makakuha tayo ng gintong aral sa ating video ngayon.